Okay, so now I'm going to discuss on how to do a binary division. Okay, so let us start. Okay, so let's check this example. So here we have okay, so let's try this one. Okay, so 1, so I'm gonna use this one. Okay, try natin ito. So 1 1 0 0 1 divide 1 0 1. Okay, so that is equal to what? Okay, so ano kayang sagot dyan? So paano ba natin ginagawa yung binary division natin? Okay, so una muna, alamin muna natin kung ano-ano itong mga given natin na to, kung anong mga parts na yan. So, itong una na to, okay, so itong nandito sa may una na yan, so ang tawag natin dyan, that is dividend. Okay, so that is dividend. And then, yung isa naman, syempre, okay, itong isa naman, okay, so this is a divisor. Okay. And then, syempre, yung magiging sagot natin dyan, yun ay tatawagin nating quotient. Okay? Okay, so try na natin i-process itong 11001 over 101. Okay, so pag sinulat natin yan dito sa ating binary, so try nga natin dito. Process natin siya. Okay, so katulad ng mga normal division natin, tingnan nyo ito, 1, 0, 1 divide 1, 1, 0, 0, 1. Okay. So, una muna nating i-check is tingnan natin kung dito sa may first digit na to is meron bang makukuhang 1, 0, 1. Okay. Ano ba yung 1, 0, 1 natin? That is, kung dito sa titignan natin dito sa table, that is a 5. Okay. So, ito namang pagka tinignan naman natin itong isa na to, that is only 1. Okay. So, meron ba tayo makukuha sa 5 na 5 sa 1? So, definitely, wala. Kaya ang ilalagay natin dito is 0. Okay, next. So, 0 times 101, automatically, that is 0. Diba? Pero, hindi ko na igaganyan yan. So, i-shortcut na natin. So, dito natin ilagay. Okay, so, nung nakita natin ang that is 0, lagyan na natin kagad 0. Okay, sunod niyan, idagdag na kagad natin to. Okay. Sa 1, 1, meron ba tayong makukuha 101? So, definitely, wala ulit yan. Diba? Okay, so, ano yung susunod na gagawin natin? So, i-check na natin siya dito. Okay. So, dito ba sa 1, 1, 0, mayroon tayong makukuha na 101. Okay. So, ano ba itong 110 natin? Itong 110 natin, that is 6. Okay. And then, ito is 5. So, ibig sabihin, mayroon tayong makukuhang isa. Ano po? So, pagka mayroon tayong nakuhang isa, ilagay na natin yan dito. Okay. So, next is process natin. Burahin ko lang to.
Okay, next process natin, pag may nakuha na tayong isa, gawin na natin, i-multiply lang natin itong nakuha natin isang to dito sa ating divisor. Okay, so 1 times 1, 0, 1, that is 1, 0, 1. Tatapat lang natin dyan. And then, what will be the next process kapag ganyan na? Kapag ganyan na yung next process natin, gagawin natin ngayon is subtraction. Okay, so sana natatandaan nyo pa yung una natin diniscuss about subtraction. So, paano ba tayo magsusubtract dito? Okay, so ang gagawin natin dito, 0 minus 1, that is cannot be. So, baborrow tayo dito. Ito ay magiging 0. Okay, and then ito ay magiging 2 na yan. Diba? 1, 0. Medyo lakihan na natin ito. Okay. Ito ay magiging 2. Okay. Kasi diba, nag-borrow tayo dito. Definitely 1, 0 yan. Kung di ko na nilagyan dito ng 1, tapos 0, ginawa ko na siyang 2. So, 2 minus 1, automatically, that is 1. Okay? So, next tayo is 0 minus 0, that is 0. Siyempre, 1 minus 1, 0 ulit yan. Okay. So, what will be the next step? Ang gagawin natin is magbababa na tayo ng next digit natin. So, ibaba natin itong 0. Okay? So, ilagay natin yan dito yung 0. Okay, so at this time, itry na natin siya ulit. Itong 1, 0 ba, meron tayong makukuhang 1, 0, 1. So, definitely that is no. Kasi, ito, ang value nito ay 2 lang. Samantalang ito is 5. So, wala tayong makukuha dyan. So, ilalagay na natin ulit dito is 0. Okay? So, sunod na gagawin natin dyan is i-multiply ulit natin tong 0 dito sa ating divisor. So, syempre, 0, 0, 0 lang siya. Dito hindi na ako nag-shortcut. Okay. So, next natin, syempre, that is subtraction na naman. Okay, so ibaba lang natin to. 0 minus 0, that is 0. 1 minus 0, that is 1. Okay? So, check na natin itong last na digit natin. Okay, so ibaba na natin ngayon itong last digit natin. Okay? So, that is 1. Okay, so now check natin. Meron bang 1, 0, 1 dito sa ating 1, 0, 1? Siyempre, merong isa kasi nga equal lang yan sila. So, lalagay tayo dito ng 1. Okay. So, next process is multiplication. 1 times 1, 0, 1, that is 1, 0, 1. Okay? So, last is subtraction tayo ulit. 1, 0, 1 minus 1, 0, 1. So, definitely that is 0. Kapag 0 na yan, syempre, stop na tayo. Okay. So, ang nangyari dyan is wala tayong naging remainder. And 1, 1, 0, 0, 1 divide 1, 0, 1 is equals to 1, 0, 1. So, pwede na natin kunin as the answer itong tatlong digit na to. Okay? So, paano ba natin ano yung checking natin yan? Paano natin ma-check kung tama nga ba yung naging sagot natin? Okay, so para ma-check natin yan, ang gagawin nyo lang is ipag-multiply nyo lang itong quotient natin at saka itong ating divisor. Okay, so try natin ipag-multiply. Okay, so pag pinag-multiply natin yan, okay, and then this one is maganda. Okay, so 1, 0, 1 multiply to 1, 0,
1. Okay, sana natatandaan nyo pa yung last topic natin. So, kapag meron tayo dito nakitang 1, kopyahin na lang natin nasa ibabaw. 1, 0, 1. Okay, pag 0, 0 na rin lahat yan. 0, anything na any number na i-times natin 0, that is 0. Next is, may 1 tayo ulit, so kopyahin na lang ulit natin nasa ibabaw. 1, 0, 1. Okay. So, what will be the next process? So, next process natin is, syempre, addition na yan. Okay, so ito, baba lang natin tong 1 dito. 0. And then, 1 plus 1, that is 2 or 1, 0. Diba? So, sunod naman, itong 1 na to, ibaba na lang natin dito sa ilalim. 1. Okay? And then, itong 1 na to, i-bring down na lang natin dito sa ilalim. Okay, so check natin kung equal ba yung quotient natin. Okay? Yung quotient natin, kung equal ba yung sagot natin, yung product natin dito sa multiplication, doon sa ating dividend. Okay, ang dividend natin dito is, ito, yan, 1, 1, 0, 0, 1. And then, yung product natin dito is 1, 1, 0, 1 din. So, ibig sabihin, tama yung ginawa natin. Okay? Kasunod ba? Okay, so kung, let's try to have another example naman. Okay, so, paano kung naging ganito yung example natin? Okay. Okay, so dito na lang ako sa ilalim. Okay, so try naman natin itong irekta na natin. So, 1, 1, 0 divide 1, 0, 0, 1, 0, 0. Okay, so paano kaya natin kukunin yung ganyan? Okay, so back to start tayo. Okay, so unang-una, again, check muna natin yung first digit natin. So meron bang 1, 1, 0 dito sa first digit natin? So definitely, that is ano? So 0 yan. Okay, pwede tayo mag-shortcut dito. So check naman natin kung dito sa pangalawa, sa 1, 0, meron ba tayong makukuhang 1, 1, 0? Siyempre, wala ulit yan. Okay. Next is, check naman natin dito sa pangatlo. Meron ba tayong makukuhang 1, 1, 0 dito sa 1, 0, 0? Siyempre, wala pa rin yan. Kasi, ang value nito, kung titignan natin dun sa table, 1, 0, 0, that is 1, 2, that is 4 lang. Ano po? 4. Diba? Tapos, ito ay, ang value nitong nandito sa divisor natin is 6. So, wala din yan. Okay? Susunod. Paano to? Ganyan na. Okay. So, syempre, kapag ganyan, lamang na to, 4 na to, ito 3 lang, automatically, meron na tayo makukuha kagad yan na isa. Diba? Okay? Sunod, may nakuha na tayong isa. So, try na natin i-multiply itong sagot natin dito sa 1, 1, 0. Okay, so dito lang natin ilagay yan. Papantay lang natin dito. 1, 1, 0. Okay, so what will be the next process nga natin? So, the next process natin is subtraction. Okay, so 1 minus 0, that is 1. Okay. And then, ito naman, cannot be tayo dyan. So, magbabarrow tayo dito. Cancel na to. Ito ay magiging 0 na. Ito ay magiging 2. Pero, ika-cancel natin yan kasi manghihiram tayo ng 1. So, magiging 1 na lang siya. Ito ang magiging 2. Okay. So, 2 minus 1, definitely that is 1. And then, 1 minus 1, that is 0. Then, bring down 0. Pwedeng hindi nyo na ibabayan. It's up to you na lang din. Okay. So, sunod niyan is
ano nang gagawin natin? Ang gagawin na natin is ibababa na natin itong isang digit natin dito. Okay, yung 0 na yan. Okay, so, sulat natin dito. Okay, so 110 divide 110. Okay, meron ba tayong makukuha? Siyempre, meron. Kaya, magwa 1 tayo dito. Okay, so, next yan, 1 times 110, definitely, kopyahin lang natin yan, 110 yan. Okay, so, subtraction tayo. Next is 110 minus 110, that is 0, syempre, diba? Okay, so what will be the next? Meron pa tayo na natitirang isang digit. So, ang gagawin natin, ibababa din natin yan. Diba? Kahit 0 na yan. Okay, so 0 na tayo dito. Okay, 0, meron ba tayong makukuhang 110 dito sa 0 natin? Syempre, wala, diba? So, ang gagawin natin, 110 divide 0, that is 0. Okay? Then, last is 0 times 110, automatically, that is 0 na din. Diba? Okay. So, finally, ang pinaka huli natin is 0 din. Ibig sabihin, remainder natin is 0. Okay. So, try natin kung tama nga ba yung naging quotient natin dito. So, checking tayo. So, paano nga ulit mag-checking? Unang-una, gagawin muna natin, ita-times natin itong ating quotient dito sa ating divisor. Okay. So, 1, 1, 0 times 1, 1, 0. Okay. So, may nakita tayong 0 dyan. So, 0 na lahat yan. Okay. Pag 1 nakita natin, kopyahin lang natin yan. 0, 1, 1. Okay. Another 1 ulit. 0, 1, 1. Okay. So, wala na. Ubus na. So, next process natin yan, that is addition. Okay. So, baba lang natin itong 0. Baba lang natin ulit itong 0. Then, bring down ulit natin itong 1. Okay. So, ito 1 plus 1, that is 1, 0. Then 1 plus 1, that is 1, 0 din. Okay? So, check natin kung parehas nga ba or equal ba yung ating product dito sa ating multiplication doon sa dividend natin. Okay? Ang dividend natin dito is 1, 0, 0, 1, 0, 0. And then, ang product naman natin dito is 1, 0, 0, 1, 0, 0. So, ibig sabihin, that is correct. Okay? So, kayo naman. So, try naman natin sa inyo. Okay? Kayo naman ang mag-try. Okay? So, ang i-try nyo naman, pwede nyo na lang i-post ito kung para hindi nyo kagad makita yung sagot. Okay? So, try nyo itong 1, 1, 1, 1, sorry. Okay, divide into 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Okay. So, again, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1 divide into 1, 1, 1, 1. Okay, so pwede nyo i-post yung video natin para makapagsagot muna kayo at makita nyo mamaya yung final answer kung tama kayo. Okay, so ang gagawin ko is itutuloy ko naman itong aking computation dito. Okay, so dito, ang mangyayari nyan is, i-check ko ito. So, ang mangyayari nyan, magiging ito, wala dito, 0 yan. Susunod, 0 na naman yan. Siyempre, dito 0 ulit yan. Okay? Dito, 0 pa rin yan kasi hindi pa rin naabot eh. Diba? 0 pa rin siya dyan. So, ang mangyayari nyan, so, itatry ko na siya dito. Dito sa pang 1, 2, 3, 4, 5. So, ito, 5 na yan. Diba? So,
Ayan, 5 na yung digit na yan. So, ito 4 lang. So, ibig sabihin, meron na talagang isang makukuha dyan. So, dapat ito ay 1 na. Okay. So, may nakuha na akong 1. So, multiplication na ako. Kopyahin ko lang rin yan. So, 1, 1, 1, 1. Okay. So, next process natin is subtraction. Okay. So, ito ay cannot be. So, borrow tayo dito. Magiging 0 na to. Ito naman ay magiging 2. Okay. So, 2 minus 1, that is 1. Diba? Okay. So, next naman, 0 minus 1, that is cannot be ulit. So, manghihiram tayo dito sa pinakadulo. Okay. Ito is magiging 0 na. Medyo lakayan natin. Okay. So, 0 na yan. Tapos, ito is magkakaroon ng 2. Pero, cancel na natin yan. Magiging 1 na siya kasi ibaborrow natin. Itong magkakaroon ng 2. Okay? So, 2 minus 1, that is, sorry pala, hindi pala tapos kasi magbaborrow pa tayo ulit dito. Cancel natin to, magiging 1 siya. Itong magkakaroon ng 2. Okay, so 2 minus 1, that is 1, syempre. 1 minus 1, that is 0. And then 1 minus 1, that is 0 ulit. Okay, so what will be the next process na natin? So, ang gagawin na natin is ibababa na natin tong next digit natin. Okay? So, pag binaba na natin yan, ang mangyayari is, yan. So, try na natin to 1, 1, 1. Meron ba tayo makukuha dyan na 4 na 1? Siyempre, wala. So, magagawin natin yan is 0 pa rin yung answer natin dito. Okay. So, next, 0 times 4 na 1. So, 0 lang rin ulit yan. Okay. Pwedeng lagyan yung 0 ng 4 yan or pwede rin hindi nyo na ilagay. Okay. So, ako nilagay ko na lang para di na kayo malito. So, sunod nyan, i-bring down ko na lang yan. Subtraction lang naman yan. So, that is 1, 1, 1. Okay. So, what will be the next process? Ang gagawin na natin is ibababa na natin yung last digit natin, which is 1. Okay? So, lagay na natin dito si 1. Okay, so tingnan na natin. 1, 1, 1, 1. 4 na 1 yan. Divide. 1, 1, 1, 1. Okay, syempre, meron niyang isa kasi equal lang naman yan eh. Okay, so lagyan natin dito 1. Then, 1 times 1, 1, 1, 1. Syempre, kokopyahin lang rin natin to. Okay, and then, subtract na natin siya. Okay, so, kung makikita nyo, definitely that is 0 na yan. Diba? Okay, so ibig sabihin, 0 na yan, tapos na tayo, wala na tayo ibababang digit. Ibig sabihin, final answer na natin itong nandito sa taas natin, which is 1, 1, 0. Okay, so paano natin? So, let's try nga natin, or let's try nga natin mag-checking. So, ang gagawin ko dyan, babaliktarin ko na lang ha, para hindi masyadong matagal. So, ang gagawin natin is, okay, so ang gagawin ko na lang is, nasa ibabaw na lang yung ating 1, 1, 1, tapos yung 101 dito ko nalalagay. Okay, checking tayo. This is multiplication. Okay, so 1 times 1, 1, 1, 1, 1. Ay, sobra tayo. Okay, 1, 1, 1, 1. Kopya lang naman natin yan. Pag 0 dito, 0, 0, 0, and then 0. Okay, may nakita ulit tayong 1. So, kopya lang natin yan. 1, 1, 1, 1. Okay. Next, addition na tayo. Last, ano na natin, process. Bring down na natin itong 1. Also with this 1. Okay, 1 plus 1 natin, that is 1, 0. Okay, 1 plus 1 plus 1. Okay, that is 3, diba? So, that is 1, 1. Okay, so sunod niyan is 1 plus 1, that is 1, 0. Okay. And then
1 plus 1, that is 1, 0. Okay, so now let's check again kung ano yung, kung tama ba yung product natin dito sa ating itong dividend natin. Okay, so okay, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Dito naman sa ating product, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Ibig sabihin, they are equal. So, ibig sabihin, tama yung sagot natin. Kung ang sagot nyo dun sa problem na to is 1, 0, 1 as your final answer, ibig sabihin, correct din yung inyong sagot. Okay? So, for now, this is the end of this tutorial. So, hope meron kayong naintindihan.